Isang makasining na araw, ako si Richard Soriano Legaspi, ang direktor ng pelikulang Bakit Ako Sinusundan ng Buwan. Ang pelikulang ito ay produced ng National Commission for Culture and the Arts at ng Negros Culture Foundation Inc. Ang Bakit Ako Sinusundan ng Buwan ay kwento ng isang OFW na si Lino at ang paghahanap niya sa kanyang katauhan. Maraming mga kababayan natin ang nagtatrabaho sa ibang bansa at pagbalik nila, isa lang bagay yung hinahanap nila, ang sarili nila at ang mga bagay na wala na silang babalikan. Nung nagkaroon ako ng pagkakataon na umattend ng isang art residency sa Italy, under siya ng UNESCO Ashburg, ang focus ng aking sining ay tungkol sa mga manggagawang Pilipino. Sa pakikipag-usap at paggawa ng dokumentaryo tungkol dito, isang bagay yung napatunayan ko, yung takot nila na baka yung mga babalikan nila sa Pilipinas, pamilya, ari-arian, ay unti-unti na rin nawawala. Ang pelikulang ito ay nakaangkla rin sa mga hamon tungkol sa papaano ang pakikipag-usap or komunikasyon ng mga Pinoy sa kanilang mga pamilya. At kaya ang titulo nito ay Bakit Ako Sinusundan ng Buwan, dahil para doon sa karakter na si Lino, ang buwan na lamang yung paraan para makausap niya ang kanyang ina kahit na nakabilanggo siya sa ibang bansa. Pagdating sa aspekto ng pelikula, hinahamon ng pelikulang Bakit Ako Sinusundan ng Buwan, yung mga naisip natin na para makaahon tayo sa kahirapan, ang sagot nito ay ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Dahil ang Pilipinas ay isang remittance-driven country, hindi natin maaalis na initingnan to ng mga kababayan natin na isang malaking pagkakataon. Pero kung tutuusin, isa rin tong hamon para sa lahat. At ang aspeto ng pelikula ay hindi lamang sa naratibo nito, kundi yung kaluluwa niya na magkwento na isa siyang refleksyon na napakaraming Pilipinong nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa naratibo ng pelikula, nabuo ang Bakit Ako Sinusundan ng Buwan. Kasi nung bata ako, lagi ko tinatanong, magkaiba kasi ng ugali yung nanay at tatay ko. Pag yung tatay ko, dahil jeepney driver siya, tinanong mo, ilang poste yung meron sa kalsada, kaya niya sagutin. Yung nanay ko naman, pag tinanong mo, bakit ako sinusundan ng buwan, hindi niya scientific na sasagutin yung tanong, kundi kasi mabait kang bata, kaya ka sinusundan ng buwan. So dito nagsimula yung isang simple pero mabigat na tanong sa sarili ko na ano ba yung mga bagay na nawawala sa atin? At ginawa namin yung pelikula nung panahon ng pandemya na kung saan tanong din ng lahat kung hanggang kailan magpapatuloy. So para tayong nakakulong nung panahon na yon sa mga sarili nating takot dahil sa pandemya, at doon na rin nagawa yung pelikula. Sa paggawa namin ng Bakit Ako Sinusundan ng Buwan, binigyan tugon namin na mas mahalaga yung pagkukwento o yung script niya. Maraming mga pagkakataon na gusto na naming huminto dahil umuulan yung 2 shooting days. Pero tinignan pa rin namin to na kailangan sumunod tayo dun sa material, sumunod tayo dun sa kwento. Dahil bagamat simple yung kwento ng Bakit Ako Sinusundan ng Buwan, na ang revelasyon niya ay nasa dulo, para sa amin napakahalaga na maging tiwala kami doon sa proseso, at the same time dapat yung respeto doon sa kwento. At tingin naman namin nagawa namin ito dito sa pelikula. Siguro isa sa pinaka-importanting bagay na natutunan namin doon sa pelikula, pero at the same time, ito yung napaka-challenging, yung mag-shoot ka sa panahon ng pandemya. Na takot kami kung sino yung susugal sa amin, pero sa katapusan ng araw, mahalaga pa rin yung kumakalam na sikmura na kailangan namin magtrabaho, pero importante rin na makapagkwento ka. Pangalawa siguro yung sa cinematography, yung 2 days na umuulan, umaambon, at tingin ko dito naging mas challenging yung proseso ng paggawa ng pelikula. Pero nung natapos sa amin yung pelikula, nasa post na, bigla naming naisip na napakahalaga pala nung binigay sa amin nung just some time na yon, na instead na tingnan naming negatibo yung pag-ambon, nakatulong siya para kumonekta siya dun sa visual na lengguwahe ng pelikula na ultimo yung langit umiiyak. At ultimo yung kabundukan, tinitingnan niya o pinapanood niya kami na sandali, siguro parang inisip niya na tapusin niya yung pelikula dahil kailangan mailahad to at mapanood to ng mas maraming Pilipino. So dahil siguro may personal touch yung proseso ng paggawa ng pelikula, yun dun nga sa mga kwento ng nanay ko, sa experience ko, sa pakikisalamuha sa mga OFWs. Mahalaga to para maging tuntungan siya kung paano yung dedikasyon ko at nung team na mailahad siya at maikwento na ano ba yung mga bagay na nawawala sa mga kababayan natin nagtatrabaho sa ibang bansa. Bilang galing rin sa pamilya na halos sa kamag-anak namin ay nagtatrabaho sa ibang bansa,
tingin ko isa tong love letter sa kanila na huwag matakot kung ano man yung nawawala. Maraming bagay na binabalik sa atin yung pagkakataon. At doon sa pelikulang si Lino, tingin ko nung time na yon napaka-importante sa akin dahil nasa bingit na rin ng kamatayan yung tatay ko nung panahon ng pandemic. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na gumawa ng isang pelikula tungkol sa paghahanap at yung kakulangan ko doon sa sarili ko sa mga pagkakataon na punong-puno tayo ng takot. At tingin ko na mahalaga to na maibigay sa atin yung kabuuang mensahe ng pelikula at kung paano sa mga sarili natin ay nakikipag-usap tayo sa buwan kahit isang beses mula ng pagkabata natin. Siguro yung danas na mga ilang mga limitasyon na naranasan namin noong pandemic dahil originally dapat ang shoot nito sa Quirino dahil wala pang COVID doon sa Quirino province. So nadala kami sa Pampanga at dahil hiwa-hiwalay yung lokasyon, I think napakahalaga ng communication kasi may isang eksena dito sa pelikula na hindi na namin nasama doon sa 20 minutes na cut na isa siyang wide shot na lumulubog yung araw sa isang napakagandang dike sa Pampanga. At dahil sa komunikasyon at dahil din sa ilan lang yung kayang sumakay sa sasakyan, dahil sa limitasyon sa napakaraming bagay tungkol sa pandemic, ayun, nakaapekto yung technical na aspeto na to. Pero mabilis naman nagdesisyon yung team at yung cinematographer ko si Albert Banson na ituloy pa rin at maganda naman yung nabunga ng pelikula dahil dito sa ilang mga problemang to. Sa mga nais pong gumawa ng pelikula, maikling pelikula man yan or kung anumang genre nito, tingin ko laging magpatuloy sa paggawa, bagamat nagkakaroon na ng maraming pagbabago lalo na sa teknolohiya. At ang pinakamahalaga para sa akin ay yung tiwala mo sa sarili mo na gumawa ka ng isang kwento na mailahad mo dahil ang kwento mo ay tutulong para sa mga walang boses para malaman ng mas maraming tao kung ano yung pinagdadaanan nila. At sa katapusan ng araw, ang pagiging filmmaker, ang pagiging kwentista ay may responsibility tayo na mailahad yung kwento ng mas marami sa atin. At bigyan tugon ito sa pamamagitan ng mga kwentong ilalahad. Ako si Richard Soriano Legaspi at ito ang aking maikling pelikula. Anak? Ikaw na ba yan, Lino? Katabi niyo na po ako, ma. Huwag na po kayong tumayo. Lino. Hindi nahawakan. Salamat naman at makauwi ka ng ligtas. Hindi ka na babalik. Narito na po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Pasensya nga po pala. Wala na po akong nadalang pasalubong sa inyo. Biglaan po kasi. Ano bang pasalubong? Hindi naman talaga yan. Mga lumang damit lang din po yan eh. Mga pinadbaon nyo rin sa akin noon. Naipaalam ko naman sa'yo na wala na ang tatay mo. May... Alam po ba siya na nakulong ako? Siyang nagsabi sa akin. Pero
Huwag na natin pag-usapan yan. Pumasok muna tayo sa... At nang Sige po. makakain ka. Dahan-dahan po. Tara po, dahan-dahan po. Payat-payat mo na. Parang pinababayaan mo naman yung sarili mo. Yung pera pong pinadala ko para sa pang-opera ng mata niya. Eh, pinababalik naman ako. Pero ayoko munang gumastos ngayon. Ma'am, papaalam po muna sana ako. Ha? Alam ko po na ngayon lang po sana tayo makapagkwentuhan. Pangako po mamaya babawi ako sa inyo, makapagkwentuhan po tayo na mahaba-haba. Plano ko lang po sanang kita kay Lena. Binaan siya dito kahapon. Pero hindi niya alam na darating ka. Kinamusta niya ako. Anak, ano naman ang sitwasyon niya, di ba? Sigurado ka ba na handa ka na? Di ba kayo nakakapagpabili ng baterya kay Uncle Lando? Paano man lang kayo nakakapaglibang kung wala man lang kayong radyo? Eh, sabi ng uncle mo, ibibilad na lang daw sa araw. Eh, nung nakaraan naman, ang sabi, sira na daw, kaya bibili na lang ng bago. Eh, hindi tuloy ako makapakinig ng balita. Wala na akong kaalam-alam sa mga nangyayari. Buti na lang andyan yung mga pininsan mo at inaalalayan ako. Sabi ko na nga, ba't sa gitara ka nakatingin eh? Bigla kang natahimik. Simula nang sinanlanan ang lupa dahil sa kasusugal ng tatay mo, galit na galit ka sa kanya. Alam ko, pati ang pag-abroad, nagdadalawang isip ka dahil natatakot ka. Pero nang bisikleta at gitara mo naman ang ibinenta niya, ako naman ang natakot. Dahil alam ko sobra kang masasaktan. At magkakaroon ka ng lakas ng loob na lumayo sa amin. Kaya tinubos ko ng paunti-unti. Sabi ng Uncle Lando mo, papagawa na lang daw niya yung bisikleta. Eh, siguro nawala na rin sa isip dahil abala siya sa bukid. Kaya hindi kayo nakapagpa-opera ng mata. Alis po muna ako. Siya, bilisan mo at nang makakain ka. Naging estudyante mo ba si Lino? Oo, sa Araling Panlipunan. Si mama talaga alob niya sa tata
Kapag nakita ko siya, ipapaalala ko sa kanya na siya pa rin ang pinakamatalinong estudyante natin dito sa Arayat. Oo nga, sayang talaga. Pero wala na tayong magagawa. Napakabait at napakatalino bata. Si Lino, nabalitaan mo na ba? Ngayon daw ang dating. Nabanggit nga ni Mang Lando. Alam na ba ni Aling Beatrice? Baka naman nasabi na sa kanya. O baka rin hindi. Hindi ko alam eh. Hindi nagalit yun. Kung saan sa ibang lalaki ka napunta, sa kaibigan niya naman. At isa pa, alam naman ni Lino na responsable akong tao. Hindi ko man siya nasabihan, pero maintindihan niya naman siguro. Sana nga. Sana napatawad niya na tayo. Alam ko, mahal mo pa siya. At nararamdaman ko yun din. Siya naman ang una. At tanggap ko naman yun eh. Pero, di ba, lagi kong sinasabi sa'yo na andito lang ako lagi para sa'yo. Alam mo yan. Teka, sandali. Arman? Bakit parang may tao? Ulan! Ulan? Namiss kita. Kilala pa ako? Ha? Alaga ka nila. Sabihin mo sa akin kapag hindi. Lagi kitang dadalawin. Ako bahala sa'yo. Sorry.
Anak, nakikita mo ba ang daan? Opo. Mag-iingat ha. Dahan-dahan sa paglakad. Mama, bakit ang kulit ng buwan? Hinahambol ako. Sinusundan ako. Sumusunod siya talaga. Anak, ang mga mababait na bata, sinusundan talaga ng buwan. Anong malay mo, paglaki mo? Marating mo siya. Lili pa rin ko po siya? Siyempre, ikaw mismo ang makakarating sa kanya. Bukas po ba ay malaki na ako? Mga 1,000 bukas. Ang dami naman po. Alam ko, nagpunta ka sa bukid. Hindi na siya sa atin. Pati na rin si Bulan. Itong lupa na lang na to na kinatitirikan ng bahay ang natira. Nak, marami nang nagbago. Lahat ng iniwan mo, hindi na sa'yo. Walang tumulong sa akin, ma. Ni isa ako natulong sa akin. Hindi ko naman mabawi lahat, ma. Anak, nandito lang si nanay. Hindi na mahalaga na hindi natin natubos ang lupa. Masaya na ako, nandito ka na sa wakas. Tahan na, anak. Sana walang umalis. Sana hindi na lang ako umalis. Alam mo ba, ma? Mga gabing malungkot ako doon. Nakatingin lang ako sa buwan. Hanggang sa makulong ako. Hindi ko na siya nakita ulit. Ate, narito na si Lino. Dumating na siya. Sa wakas magkikita na rin kayo. Kanina pa siya dumating. Maaga siyang dumating kanina. Wala na si Lino, ate. Ano? Kinuha na siya sa atin. Iniwan na niya tayo. Hindi ko naiintindihan. Kausap ko lang siya kanina. Kausap ko lang. Itanong mo kay Lena. Pinuntahan niya si Lena. Pinasyalan niya yung bukid. Pinaghain ko pa siya. Ano ba? Kinuha na siya sa atin. Wala na si Lino. Anong wala na? Iniwan na tayo. Kausap ko lang siya kanina. Hindi si Lino yan. Si Lino yan, ate. Pinaghain ko pa nga siya kanina. Hindi si Lino yan. Lino yan, ate. Hindi yan yung anak ko. Kausap ko lang siya kanina eh. Lino yan, ate. Hindi. Lino! Hindi yan ang anak ko.
Salamat sa paghatid. Salamat. Naiuwi na po sa kanyang tahanan ang mga ng OFW na si Lino Marcial na napili sa bintang dapat patay. Hindi pa rin malinaw ang biglang pagkamatay nito. Subalit inisisi ng mga human rights group ang usad pagong na aksyon ng pamahalaan. Dahil ayon sa mga ito, kumilos lamang ang embahada noong nahatulan na si Marcial. At sa iba pang mga bali, nagsimula na ang pagpapalit sa mga residente ng Sitio Bundawan sa kadahilan ng Thank you.